Diyan naman sa Dinagat Islands, meron din casualty ang bagyo. Dalawa po ito at isinailalim na rin sa state of calamity ang isla. James Juanite, detalye. James. Yes, maradyo na hapon, Nelson and Jen. Opisyal nang diniklara ng sangguniang pandalawigan ng Dinagat Islands Province ang buong lugar na isa sa ilalim sa state of calamity dulot ng grabing epekto ng bagyong Tino. Dalawa ang casualty, isa galing sa barangay Magsaysay at isa sa barangay San Juan, bayan ng Loreto. Nag-iwan ng malawak na pinsala sa komunidad, lalo na sa mga bayan ng Tubahon at Loreto. Ang deklarasyon ay nakabase sa Sangguniang Pandalawigan Resolution Number 25-2617 batay sa Rapid Disaster Assessment Needs Analysis. Nagpulong ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinamumulaan ni Gobernador Nilo Demeri Jr. upang pag-usapan ang mga prioridad na aksyon. Kabilang dito ang restoration ng electricity, pag-install ng mga alternatibong network ng komunikasyon, pag-aayos ng tulay na gawa ng kahoy at pagbibigay ng tulong sa mga liblib na lugar. Hindi ng konseho ang pag-deploy ng mga serbisyong pangkalusugan at sanitasyon ng tubig, pagtatasa ng integridad ng gusali at pag-check ng wastong pamamahagi ng tulong. Napag-alaman sa assessment na 680 houses ang nasira sa Tubahon na may malaking pinsala din sa Basilisa 25%, Libho 8% at San Jose 8%. Kabilang sa pangunahing pinsala sa infrastruktura ang hindi madaanang Cabinli Bridge sa Loreto at 40% na pinsala sa planta ng kuryente sa isla ng Hibusong. Maging ang sektor ng agrikultura, ang 90% na plantasyon ng saging na nasira sa bayan ng Loreto. 10% ang pinsala ng niyog at 2 ektarya ng kamuting kahoy ang nasira. Para sa Ganang Mamamayan. Salamat na marami, James Juanite, ang ating pong correspondent mula sa bahagi ng Surigao.